Even in pain, in the storm, I will worship you, Lord. For I know that in you there is truth. Yun o, kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Sana po nasa mabuti tayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Mayroon lang ako nais i-share, word of encouragement. Dati po kasi tinatanong ko rin sa isip ko kung saan nagmula yung Diyos. Siguro po na itatanong nyo din sa isipan nyo yan kung saan nagmula yung Diyos. Sa Bible po, nasagot po yun sa Isaiah chapter 44 verse 6. Doon po ay makikita talaga na kung saan nagmula yung Diyos. Kasi po pag sinabing Diyos, Diyos po siya, makapangyarihan sa lahat, hari ng mga hari. So wala po siyang pinagmulan. Kasi kung may pinagmulan siya, ibig sabihin may lumikha sa kanya. At kung may lumikha sa kanya, hindi siya yung makapangyarihan. Sapat na po yung mga nakikita natin, yung lupa, yung langit, at saka itong mga bundok, itong mga dagat, upang patunayan na talagang sobrang makapangyarihan yung Diyos. Kahit po sa atin, sa ating mga tao, sapat na po yun na ma-realize natin na kung gaano makapangyarihan ng Diyos sa buhay natin at dito sa mundong ito, ng likhain niyang ito. Sinabi niya po doon sa John 1:1 na talagang yung salita ay Diyos at ang Diyos ay salita. So talagang mula sa umpisa, sa Genesis 1:1, nilikha niya yung mundo. Talagang kumbaga makikita natin kung gaano makapangyarihan siya nilikha sa pamamagitan ng kanyang hininga. Kaya yun, nasagot yung katanungan ko doon sa Isaiah na walang pinagmulan po yung Diyos. Sabi po sa Isaiah chapter 44 verse 6, ito ang sinasabi ng Panginoon: ang hari at tagapagligtas na Israel, ang Panginoong makapangyarihan, ako ang simula at wakas ng lahat, maliban sa akin ay wala na ibang pang Diyos. So napakalinaw po. Ang Diyos po natin ay makapangyarihan sa lahat. At siya nga po ang lumikha ng mundo, siya ang lumikha ng lahat ng bagay na mayroon dito. At kung ano man ang mayroon tayo, yun ay likha ng Panginoon. Sabi nga, di natin dapat mahalin kung di enjoy lang po natin, sapagkat kumbaga ginawa lang ng Panginoon yun para may magamit tayo. Ginawa yung kanin para may kakainin tayo. Ginawa yung ulam para may kaulam yung kanin. Hindi po ba? Napakabuti po ng Diyos. Dahil paano kaya kung nilikha niya tayo na yung ilong natin ay nasa likod natin? Ang hirap po nung pag umulan. Yari po tayo sa ulan. Ayan, yun lamang po. At na-share ko lang po. At patuloy po tayo pagpalain ng Diyos. God bless you all. Bye.